Ang Algorithm ng Pagyaman. Full Step-by-Step Guide. 2026 ay isang paglalakbay mula sa loob ng ating kaisipan hanggang sa labas ng ating mga aksyon. Babaguhin natin ang ating mindset mula sa takot at kakulangan tungo sa tapang at kasaganaan. Tatalakayin din natin ang magiging estratehiya, kagaya ng diversified income, matibay na financial architecture, at matalinong investments. Tatalakayin din natin ang pagpapanatili at pamana ng yaman, kagaya ng automation at scaling. Ang mga magiging hakbang sa content na ito ay makakabuo tayo ng kumpletong sistema, isang algorithm na hindi lang nagdadala ng pera kundi ng time freedom, direksyon, at mas maliwanag na kinabukasan. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Sa bawat Pilipino na nangangarap ng mas maayos na buhay, laging nagsisimula ang lahat sa isip. Ang yaman, bago pa man maging pisikal na bagay na hawak natin, ay isang konsepto na una munang tumutubo sa ating kaisipan. Kung paano natin tinitingnan ang pera, kung paano natin binibigyang kahulugan ang tagumpay, at kung paano natin hinuhubog ang ating sarili sa harap ng mga hamon. Lahat ng ito ay nagiging pundasyon ng tinatawag na algorithm ng pagyaman. Hindi ito basta formula na sinusulat sa papel, kundi isang proseso ng pag-reprogram ng ating mindset upang ang bawat hakbang na gagawin natin ay nakaayon sa direksyon ng paglago. Maraming Pilipino ang lumaki sa mga paniniwalang nakatali sa kakulangan. Madalas nating marinig ang mga salitang, hindi para sa atin ang negosyo, o kaya naman swerte lang ang mayaman. Ang ganitong mga kaisipan ay nagiging invisible wall na humahadlang sa atin. Kapag naniniwala kang limitado ang oportunidad, automatikong nagiging limitado rin ang aksyon mo. Kapag iniisip mong malas ka sa pera, hindi mo na hinahanap ang mga pagkakataon para kumita. Ang unang hakbang sa algorithm ng pagyaman ay ang pagbasag sa mga lumang paniniwala na ito. Hindi natin kailangang manatili sa siklo ng kakulangan. Ang totoo, ang yaman ay hindi nakalaan sa iilang tao lamang. Ito ay bukas para sa lahat ng marunong maghanda ng isip at magtrabaho ng may tamang direksyon. Isipin mo ang utak bilang isang computer. Kung mali ang program na naka-install, mali rin ang output. Kung ang program ay puno ng takot, duda, at negatibong paniniwala, ang resulta ay palaging kakulangan. Kaya ang kailangan ay reprogramming. Ang reprogramming ng mindset ay hindi isang beses lang na proseso. Ito ay araw-araw na disiplina. Kapag gumising ka sa umaga, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ano ang paniniwala ko tungkol sa pera ngayon? Naniniwala ba akong kaya kong magtagumpay? Naniniwala ba akong may halaga ang aking talento? Ang mga tanong na ito ay hindi simpleng retorika. Ito ang mga linya ng code na pumapasok sa iyong subconscious. Kapag paulit-ulit mong pinapalitan ang lumang code ng bago, unti-unti mong binabago ang operating system ng iyong buhay. Isa sa pinakamabisang paraan para simulan ang reprogramming ay ang paggamit ng affirmations. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na karapat-dapat akong yumaman, may kakayahan akong magtagumpay, at ang pera ay kasangkapan para sa kabutihan, nagiging totoo ito sa iyong subconscious. Hindi ito magic. Ang ginagawa ng affirmations ay binabago ang filter ng iyong utak. Kapag naniniwala kang may oportunidad, mas nakikita mo ang mga pagkakataon sa paligid. Kapag naniniwala kang kaya mong magtagumpay, mas nagiging matapang ka sa pagkuha ng risk. Ang simpleng pagbabago ng paniniwala ay nagbubukas ng pintuan sa mga posibilidad na dati ay hindi mo nakikita. Kasabay ng affirmations ay ang visualization. Ang utak ng tao ay may kakayahang hindi makilala ang pagkakaiba ng totoong karanasan at ng malakas na imahinasyon. Kapag araw-araw mong ini-imagine ang sarili mo na nagtatagumpay, na may negosyo, na may sapat na pera para sa pamilya, nagkakaroon ng imprint sa iyong subconscious.
Ang imprint na ito ay nagiging gabay ng iyong action. Kapag dumating ang pagkakataon, mas mabilis kang kumikilos dahil parang nakita mo na ito dati sa iyong isip. Ang visualization ay parang rehearsal. Bago ka pa man humarap sa totoong entablado ng buhay, nakapag-ensayo ka na sa loob ng iyong utak. Ngunit hindi sapat ang affirmations at visualization kung hindi ito sinasamahan ng tamang habits. Ang habits ay parang mga maliliit na code na tumatakbo araw-araw. Kung ang habit mo ay paggising ng huli, pag-scroll sa social media ng walang direction, at pag-aksaya ng oras, hindi ka makakabuo ng yaman. Ang algorithm ng pagyaman ay nangangailangan ng mga habit na nakatuon sa paglago. Halimbawa, ang simpleng paglalaan ng oras para magbasa ng libro tungkol sa negosyo o personal finance ay nagiging investment sa iyong kaalaman. Ang pag-journal ng iyong goals at progress ay nagiging tracker ng iyong mindset. Ang paglalaan ng oras para sa self-reflection ay nagiging paraan para makita kung saan ka nagkakamali at paano ka makakabawi. Isang mahalagang bahagi ng mindset reprogramming ay ang pagkilala sa takot. Ang takot ay natural na emotion, ngunit madalas itong nagiging hadlang sa pagyaman. Takot sa pagkabigo, takot sa pagkalugi, takot sa sasabihin ng iba. Ang algorithm ng pagyaman ay nagtuturo na ang takot ay hindi dapat ituring na kaaway, kundi signal. Kapag natatakot ka, ibig sabihin may bagay na mahalaga sa iyo. Ang tanong ay kung paano mo haharapin ang takot. Kung tatakbo ka palayo, mananatili kang nakatali sa kakulangan. Kung haharapin mo ito, nagiging oportunidad ang takot para sa paglago. Ang mindset ng mayaman ay hindi kawalan ng takot kundi kakayahang kumilos kahit may takot. Sa kulturang Pilipino, malakas ang impluwensya ng pamilya at komunidad sa ating paniniwala. Madalas, kung ano ang sinasabi ng nakatatanda ay nagiging batas sa ating isip. Kung sinasabi ng magulang na magtrabaho ka lang, huwag kang mangarap ng negosyo, nagiging limitation ito. Ngunit bahagi ng reprogramming ay ang pagrespeto sa pinagmulan habang binubuksan ang sarili sa bagong pananaw. Hindi natin kailangang talikuran ang tradisyon, ngunit kailangan nating dagdagan ito ng modernong kaalaman. Ang algorithm ng pagyaman ay hindi pagputol sa ugat, kundi pagdagdag ng bagong sanga. Ang bagong sanga ay kaalaman mula sa libro, podcast, seminar, at mga taong nagtagumpay. Kapag pinagsama mo ang tradisyon at modernong pananaw, nagiging mas matibay ang iyong mindset. Isa pang mahalagang aspeto ay ang gratitude o pasasalamat. Maraming tao ang nag-iisip na ang pasasalamat ay simpleng emotion. Ngunit sa algorithm ng pagyaman, it ay isang powerful na tool. Kapag marunong kang magpasalamat sa maliit na bagay, nagiging bukas ang isip mo sa mas malalaking biyaya. Ang pasasalamat ay nagbabago ng iyong frequency. Kapag nakatuon ka sa kakulangan, palaging kulang ang nakikita mo. Kapag nakatuon ka sa pasasalamat, palaging sapat at sobra ang nakikita mo. Ang mindset ng pasasalamat ay nagiging magnet ng oportunidad. Hindi ito esoteric belief, ito ay psychological reality. Ang taong marunong magpasalamat ay mas nagiging masaya, mas produktibo, at mas bukas sa mga bagong posibilidad. Kung susumahin, ang unang hakbang sa algorithm ng pagyaman ay hindi tungkol sa pera mismo kundi sa isip. Ang pera ay resulta lamang ng mindset na tama ang direksyon. Kapag na-reprogram mo ang iyong kaisipan mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan, mula sa takot tungo sa tapang, mula sa negatibong paniniwala tungo sa affirmations, nagiging natural na outcome ang yaman. Hindi mo kailangang pilitin ang pera na dumating, kusa itong dadaloy sa iyo dahil ang isip mo ay naka-align na sa abundance. Ang tunay na sikreto ng pagyaman ay hindi nakatago sa mga komplikadong formula, kundi sa simpleng pagbabago ng paniniwala. Kapag nagbago ang paniniwala, nagbabago ang aksyon. Kapag nagbago ang aksyon, nagbabago ang resulta. At kapag nagbago ang resulta, nagbabago ang buhay. Ang reprogramming ng mindset ay parang pagtatanim.
Hindi mo agad makikita ang bunga sa unang araw. Kailangan mong paulit-ulit na diligan, alagaan at bantayan ang binhi. Ang affirmations ay parang tubig. Ang visualization ay parang araw. Ang habits ay parang lupa. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, unti-unti mong makikita ang pagtubo ng bagong paniniwala. At kapag tumubo na ito, hindi na basta mawawala. Ang bagong mindset ay nagiging puno na magbubunga ng yaman. Hindi lang para sa iyo kundi para sa mga tao sa paligid mo. Ang algorithm ng pagyaman ay nagsisimula sa loob, at kapag naitanim mo ito ng tama, ang labas ay kusang susunod. Kapag naitanim na ang tamang mindset, ang susunod na hakbang sa algorithm ng pagyaman ay ang aktwal na sistema ng pagbuo ng yaman. Ang isip ay parang lupa, ngunit ang lupa ay hindi magbubunga kung walang binhi. Ang binhi ay ang mga konkretong hakbang na ginagawa natin araw-araw upang palaguin ang ating kita, protektahan ang ating pera, at palawakin ang ating mga oportunidad. Ang yaman ay hindi basta dumarating. Ito ay pinaplano, inaayos, at pinapalaki sa pamamagitan ng estratehiya. Ang tawag dito ay strategic wealth building, at ito ang core ng algorithm na magdadala sa atin mula sa simpleng pangarap tungo sa konkretong resulta. Unang hakbang sa sistemang ito ay ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng income. Maraming Pilipino ang nakadepende lamang sa active income, ibig sabihin ay kita mula sa trabaho o negosyo na kailangan mong bantayan araw-araw. Kung hindi ka papasok, wala kang sahod. Kung hindi ka magbubukas ng tindahan, wala kang benta. Ngunit ang tunay na sikreto ng pagyaman ay ang pagkakaroon ng diversified income streams. Ang active income ay mahalaga, ngunit hindi ito sapat. Kailangan mong magtanim ng passive income. Makikita na dumarating kahit natutulog ka. Ito ay maaring mula sa investments, royalties, digital assets, o automated businesses. Kapag ang income mo ay galing sa iba't ibang sources, nagiging mas matibay ang iyong financial foundation. Kung bumagsak ang isa, may iba pang sumasalo. Kasunod nito ay ang pagtatayo ng financial architecture. Ang pera ay parang gusali. Kung wala itong matibay na plano, madaling gumuho. Ang financial architecture ay binubuo ng tamang budgeting, risk management, at saving system. Maraming tao ang kumikita ng malaki ngunit nauubos din agad dahil walang plano. Ang simpleng prinsipyo ng paglalaan ng porsyento ng kita sa iba't ibang bahagi ay napakalakas na tool. Halimbawa, maaari mong gamitin ang 50-30-20 rule. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings at investments. Ang iba naman ay gumagamit ng zero-based budgeting, kung saan bawat piso ay may nakatakdang assignment. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaan ang pera na dumaloy ng walang direksyon. Kapag may plano, ang bawat kita ay nagiging hakbang patungo sa yaman. Hindi rin mawawala ang konsepto ng emergency fund. Ang emergency fund ay parang seatbelt sa sasakyan. Hindi mo ito ginagamit araw-araw, ngunit kapag dumating ang aksidente, ito ang magliligtas sa iyo. Maraming Pilipino ang nalulubog sa utang dahil walang nakahandang pondo para sa biglaang gastusin. Ospital, aksidente, pagkawala ng trabaho. Ang algorithm ng pagyaman ay nagtuturo na bago ka pa man mag-invest, siguraduhin mo munang may safety net ka. Ang emergency fund ay dapat nakahiwalay at madaling ma-access at sapat para sa 3 hanggang 6 na buwan ng gastusin. Kapag meron ka nito, mas nagiging matapang ka sa pagkuha ng risk dahil alam mong may protection ka. Pagdating sa investments, dito nagiging mas exciting ang proseso. Ang investments ay parang mga binhi na itinatanim mo sa iba't ibang lupa. May mga lupa na mabilis magbunga, gaya ng short-term trading, ngunit may mataas na risk. May mga lupa naman na mabagal ngunit matibay, gaya ng real estate o long-term stock investments. Ang mahalaga ay alam mo kung paano i-balance ang iyong portfolio. Hindi lahat ng pera ay dapat ilagay sa isang lugar. Ang diversification ay hindi lang tungkol sa income, kundi pati sa investments.
Kapag nakakalat ang iyong pera sa iba't ibang asset, mas nagiging matatag ang iyong yaman laban sa pagbabago ng ekonomiya. Ngunit hindi sapat ang basta pag-invest. Kailangan mong maintindihan ang prinsipyo ng compounding. Ang compounding ay parang magic ng pera. Kapag ang kinita mo ay iniwan mo sa investment at hindi mo agad ginastos, kikita ito ng panibago. At ang panibagong kita ay kikita ulit. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na halaga ay lumalaki ng exponential. Ang sikreto ng mga mayayaman ay hindi lang ang laki ng kita kundi ang haba ng panahon na iniwan nila ang pera sa tamang lugar. Ang compounding ay nangangailangan ng pasensya. Hindi ito instant gratification. Ngunit kung marunong kang maghintay, ang resulta ay napakalaki. Isa pang mahalagang bahagi ng strategic wealth building ay ang paggamit ng teknolohiya. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang tradisyonal na paraan ng paghawak ng pera. Ang digital platforms, online businesses, at fintech solutions ay nagiging bagong larangan ng pagyaman. Ang mga Pilipino na marunong gumamit ng teknolohiya ay nagkakaroon ng advantage. Halimbawa, ang paggamit ng apps para sa budgeting at investing ay nagpapadali ng proseso. Ang pagpasok sa digital ventures gaya ng e-commerce, content creation, o cryptocurrency ay nagbubukas ng bagong income streams. Ang algorithm ng pagyaman ay hindi nakatali sa lumang sistema. Ito ay nakikisabay sa modernong daloy ng ekonomiya. Ngunit sa lahat ng ito, hindi dapat mawala ang disiplina. Ang disiplina ay parang backbone ng algorithm. Kahit gaano kaganda ang plano, kung wala kang disiplina, babagsak ito. Ang disiplina ay nakikita sa simpleng bagay. Hindi paggastos ng higit sa kinikita, pag-iwas sa utang na hindi kailangan, at paglalaan ng oras para sa financial education. Ang disiplina ay hindi glamorous, ngunit ito ang tunay na sikreto ng mga taong nagtatagumpay. Ang algorithm ng pagyaman ay hindi magic. Ito ay disiplina na paulit-ulit na ginagawa hanggang maging natural na bahagi ng buhay. Kung titingnan, ang strategic wealth building ay parang pagbuo ng bahay. Ang mindset ay pundasyon, ngunit ang bahay ay hindi tatayo kung walang haligi at bubong. Ang income diversification ay haligi. Ang financial architecture ay dingding. Ang investments ay bubong. Kapag kumpleto ang lahat ng ito, nagiging matibay ang bahay ng iyong yaman. Hindi ito basta natitinag ng bagyo ng problema o lindol ng krisis. Ang bahay na ito ay hindi lang para sa iyo kundi para sa pamilya mo at sa susunod na generation. Ang pinakamahalagang aral sa hakbang na ito ay ang konsepto ng intentionality. Ang yaman ay hindi aksidente, hindi ito basta swerte. Ito ay resulta ng intentional na action. Kapag sinadya mong mag-diversify ng income, sinadya mong mag-budget, sinadya mong mag-ipon, sinadya mong mag-invest, at sinadya mong magdisiplina, ang resulta ay yaman. Ang algorithm ng pagyaman ay hindi nakadepende sa kapalaran, kundi sa intensyon. Kapag malinaw ang intensyon, malinaw ang direksyon. At kapag malinaw ang direksyon, hindi ka basta natitinag ng mga hadlang. Sa huli, ang strategic wealth building ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbuo ng sistema na magbibigay sa iyo ng kalayaan. Ang kalayaan na hindi na mag-alala kung saan kukunin ang pambayad bukas. Ang kalayaan na makapagdesisyon batay sa gusto mo at hindi sa kakulangan. Ang kalayaan na makapagbigay sa pamilya at komunidad. Ang kalayaan na mamuhay ng may dignidad. Ang algorithm ng pagyaman ay nagtuturo na ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa bank account kundi sa kakayahang mamuhay ng malaya at may layunin. Kapag naitayo mo ang sistemang ito, ang pera ay nagiging kasangkapan, hindi amo. At kapag ang pera ay kasangkapan, ikaw ang tunay na may kontrol sa iyong buhay. Kapag naitayo na ang tamang mindset at naipundar ang matibay na sistema ng pagbuo ng yaman, ang huling bahagi ng algorithm ng pagyaman ay ang pagpapanatili nito,
at ang pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa yaman na nakamit. Ang tunay na yaman ay hindi lamang tungkol sa dami ng pera sa bangko o sa laki ng ari-arian na hawak mo. Ang tunay na yaman ay nakikita sa kakayahan mong panatilihin ang daloy ng pera, palawakin ang mga oportunidad, at higit sa lahat, mag-iwan ng pamana na magpapatuloy kahit wala ka na. Ang sustainability at legacy ang huling yugto ng algorithm. At dito nagiging mas malinaw na ang pera ay kasangkapan lamang, hindi ang pinakahuling layunin. Ang pagpapanatili ng yaman ay nangangailangan ng automation at systems. Sa modernong panahon, hindi na praktikal ang manual na pamamahala ng lahat ng aspeto ng pera. Kung bawat buwan ay mano-mano mong iniisip kung magkano ang ilalagay sa savings, kung kailan magbabayad ng bills, o kung paano hahatiin ang investments, mabilis kang mapapagod at posibleng magkamali. Ang automation ay nagbibigay ng kalayaan. Kapag ang savings mo ay nakaset na automatic transfer tuwing sweldo, hindi mo na kailangang isipin pa. Kapag ang investments mo ay nakaschedule na buwan-buwan, tuloy-tuloy ang paglago kahit abala ka sa ibang bagay. Ang systems ay parang mga makina na tumatakbo sa background at ang trabaho mo na lang ay bantayan at i-adjust kapag kailangan. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ang iyong yaman dahil hindi ito nakadepende sa pabago-bagong emotion o desisyon. Kasunod ng automation ay ang scaling. Ang scaling ay ang proseso ng pagpapalawak ng yaman sa pamamagitan ng leverage. Hindi sapat na kumikita ka lang ng sapat para sa sarili mo. Ang tunay na pagyaman ay nakikita sa kakayahan mong palawakin ang iyong kita sa pamamagitan ng teknolohiya, partnerships, at delegation. Halimbawa, kung may maliit kang negosyo, maaari mo itong palakihin sa pamamagitan ng franchising o pagpasok sa online platforms. Kung ikaw ay content creator, maaari mong palawakin ang audience sa pamamagitan ng tamang branding at SEO. Kung ikaw ay investor, maaari mong palawakin ang portfolio sa pamamagitan ng pagpasok sa iba't ibang markets. Ang scaling ay nangangailangan ng tapang at tamang kalkulasyon. Hindi ito basta expansion. Ito ay intelligent growth na nakabase sa data at tamang timing. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakamahalagang bahagi ay ang legacy. Ang legacy ay hindi lang tungkol sa iniwang ari-arian, kundi sa iniwang kaalaman, values, at impact. Maraming tao ang yumayaman ngunit nawawala rin agad ang yaman dahil walang naituro sa susunod na henerasyon. Ang algorithm ng pagyaman ay nagtuturo na ang huling hakbang ay ang pagbabahagi ng financial literacy sa pamilya. Kapag tinuruan mo ang iyong mga anak kung paano mag-budget, mag-ipon, at mag-invest, hindi lang pera ang naipapasa mo, kundi ang kakayahan nilang magpatuloy sa cycle ng pagyaman. Ang legacy ay nakikita sa mga anak na marunong magdesisyon, sa pamilya na marunong magplano, at sa komunidad na natututo mula sa iyong halimbawa. Bukod sa pamilya, ang legacy ay nakikita rin sa social impact. Ang yaman na hindi nagagamit para sa kabutihan ay nawawalan ng saysay. Kapag ang yaman ay nagiging kasangkapan para magtayo ng scholarship, magbigay ng trabaho, o magpatayo ng proyekto para sa komunidad, nagiging mas malalim ang kahulugan nito. Ang legacy ay hindi lang tungkol sa pangalan na nakasulat sa titulo ng lupa, kundi sa pangalan na nakatatak sa puso ng mga taong natulungan mo. Ang algorithm ng pagyaman ay nagtuturo na ang ultimate stage ng yaman ay ang pagbabalik. Kapag marunong kang magbalik, mas lalo kang nagiging bukas sa pagtanggap ng mas maraming biyaya. Ang sustainability at legacy ay hindi hiwalay sa mindset at strategic wealth building. Ang tatlong ito ay magkakaugnay. Ang mindset ang pundasyon, ang strategic wealth building ang katawan, at ang sustainability at legacy ang kaluluwa ng algorithm. Kapag kumpleto ang tatlong ito, nagiging buo ang proseso ng pagyaman. Hindi ito basta financial journey, kundi life journey. Ang pera ay nagiging kasangkapan para sa mas malalim na layunin,
ang layunin na magbigay ng kalayaan, magturo ng kaalaman, at mag-iwan ng pamana. Kung titingnan, ang sustainability ay parang pag-aalaga ng puno. Kapag tumubo na ang binhi ng mindset at lumago na ang katawan ng strategic wealth building, kailangan mong alagaan ang puno para hindi ito matuyo. Ang automation ay parang patubig. Ang scaling ay parang pruning at pagpapalawak ng sanga. Ang legacy ay parang bunga na ibinabahagi sa iba. Kapag tama ang pag-aalaga, ang puno ay magpapatuloy sa pagbibigay ng lilim at bunga kahit sa susunod na generation. Ang algorithm ng pagyaman ay hindi natatapos sa iyo. Ito ay nagpapatuloy sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa huli, ang pinakamahalagang aral sa sustainability at legacy ay ang konsepto ng stewardship. Ang yaman ay hindi pag-aari kundi pangangalaga. Ang pera ay hindi basta hawak kundi responsibilidad. Kapag tinitingnan mo ang yaman bilang stewardship, nagiging mas maingat ka sa paggamit nito. Hindi mo ito inaaksaya sa walang saysay na bagay. Hindi mo ito ginagamit para lang sa pansariling luho. Ginagamit mo ito para sa layunin na mas malaki kaysa sa sarili mo. Ang stewardship ay nagiging gabay sa lahat ng desisyon. Kapag may bagong oportunidad, tinatanong mo, makakatulong ba ito sa pamilya? Makakatulong ba ito sa komunidad? Magiging mabuting pamana ba ito? Kapag ang sagot ay oo, saka mo ito tinatanggap. Kapag ang sagot ay hindi, marunong kang tumanggi. Ang algorithm ng pagyaman ay nagtuturo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng buhay na nabago. Kapag ang yaman mo ay nagbigay ng kalayaan sa pamilya, nagbigay ng oportunidad sa komunidad, at nagbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon, doon mo masasabi na tunay kang yumaman. Ang pera ay darating at aalis, ngunit ang legacy ay mananatili. Ang sustainability ay magpapatuloy, at ang pamana ay magbibigay ng gabay sa mga susunod na darating. Ang algorithm ng pagyaman ay hindi lang tungkol sa ngayon, kundi tungkol sa bukas. Kapag natutunan mo ito, hindi lang ikaw ang yayaman, kundi ang lahat ng taong madadaanan ng iyong buhay. Sa kabuuan ng ating video, ang algorithm ng pagyaman ay malinaw na ang landas tungo sa tunay na tagumpay ay nagsisimula sa tamang mindset, nagpapatuloy sa matibay na estratehiya, at nagtatapos sa pagpapanatili ng yaman at pamana. Ang reprogramming ng isip ay nagbukas ng pintuan sa kasaganaan, ang strategic wealth building ay nagtayo ng matatag na sistema, at ang sustainability at legacy ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa yaman. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng kompletong gabay na hindi lang nagdadala ng pera, kundi ng kalayaan, direksyon, at pamana para sa pamilya, komunidad, at susunod na generation. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.